And Lord, as we hear your word, and as I preach your word, dalangin ko, Lord, na magsilbi itong instrumento para magising ang aming pananampalataya, alang-alang kay Kristo. Sa mga nangihina dito ay mapalakas ang pananampalataya. At sa mga naririto na wala pang pagkakilala kay Kristo, ay ma-reconsider nila, Lord, yung kanilang buhay in the light of your word. Kay Lord, sa inyo ko pinagkakatiwala ang mga salitang ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kung magkakaroon kaya ng survey sa atin, sa church, about sa kung sino yung mga makabagong bayani sa panahon natin sa Pilipinas, sino-sino kaya yung isasagot ninyo? Siguro dahil sa mga init ng balitaktakan sa politika, mga issues, ay pwedeng sabihin ng ilan na, Brother Ralph, ang mga makabagong bayani para sa akin ay yung mga taong lumalaban sa korupsyon. Especially dyan sa mga politician na yan, sa mga flood control project. Dahil binubuwis nila yung kanilang buhay, hindi biro yung ginagawa nila. Pwede silang mamatay. Alang-alang doon sa pinaglalaban nila para magkaroon ng reforma ang Pilipinas. And may mga kilala ko na hindi naman sumasama dati sa rally. Pero dahil doon sa mga ilan na nagli-lead ng rally, ay nahihikayat sila. Bangong Pilipinas. So hindi ko alam yung pinaka-motibo ng mga tao na nagli-lead. Kasi hindi natin alam yung heart nila. Pero ang isa sa mga hinahangaan ko, behind that motive dun sa ginagawa nila, ay parang sinasabi nila sa atin na okay lang na manganib yung buhay ko, basta etong pinaniniwalaan kong ito, hindi natin alam kung ano yung motivation nila, ay sinasabi nila sa atin na it is worth living for and it is worth dying for. Kasi nanganganib yung buhay nila eh. Pwede kang barilin pag nasa rally ka. And so it's either good motive, bad motive. So sinasabi nila na para dito ako nabubuhay, so para dito ako mamamatay. Ngayon kung yan ay sa aspect ng politic ay may katotohanan, how much more sa aspect ng faith natin sa Christian life? Maraming pakikibaka sa Christian life na marami ring kalaban. Pero masasabi mo ba sa oras na ito na Christ is worth living for and worth dying for? Bakit ka sumusunod kay Kristo? Bakit si Kristo ay mahalaga sa'yo? Kung sinasabi mo na si Kristo ay mahalaga sa'yo, then I will ask you a question before I start. Will you take courage kapag dumating na yung oposisyon? And kung ikaw ay dumaranas na ng oposisyon, mananatili ka pa rin ba? Kahit mawala sa'yo yung pinangahawakan mo na mahalaga sa'yo. And maraming mga temptation yung binabato ng kaaway para tayo ay tumalikod na mga mananampalataya. So, but we have the Word of God, no? Nalabanan natin yung mga pamamaraan at na kasinungalingan ng kaaway. And napakaganda ng study sa Hebrews 11, no? Personally, na-appreciate ko itong series nito, by faith. Part 3 ako, so may part 4 pa. So, para malabanan natin yung mga kasinungalingan ng kaaway. So, magbibigay ako ng mga ilang temptations sa atin na binabato ng mga kaaway para tayo ay tumalikod. Isa dito ay yung sasabihin ng kaaway na yung mga sufferings ay abnormal sa Christian life. Ito ay hindi plano ng Diyos o disenyo ng Diyos. Dahil ang plano ng Diyos sa iyo ay free from suffering, prosperous life. No? Basahin mo nga Jeremiah 29:11. Tingnan mo, pangawakan mo.
So ayan, no, familiar yung mga ilan na ganyan ang naririnig nila dati. Pero so far, sa pag-aaral natin ng Hebrews 11, ay walang exempted. No, kabaligtaran nga yung totoo na ang sufferings ay normal and expected sa Christian life and experience. And in fact, I doubt nga kung ang isang prosperity gospel preacher ay pipili ng passage sa Hebrews 11. Nakarinig na ba kayo ng false teacher, prosperity gospel preacher na nangaral sa Hebrews 11? Wala. I believe wala. So tingnan natin, consider yung Hebrews 11:13. Silang lahat ay namatay na may pananampalataya, hindi nila nakamtan ang ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo at itinuring na natanggap na nila. Kinilala nilang sila'y mga dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. So how can they preach that? Kung yung ipinapangaral nga nila ay over-promising, lahat ay makakamtan mo, lahat ay mapapasayo, just claim it by faith. Amen. So, pero hindi ito yung sinasabi ng Hebrews 11:13. And particularly yung buong passage ng Hebrews. Ang ilang pang temptation na binabato ni Satan ay he will persuade you or he will persuade you na extraordinary yung suffering na nararanasan mo. Na ikaw lang yung may suffering na ganyan. Or sinisingle out ka ni Lord dahil meron kang kasalanan. Or pinag-iinitan ka niya kasi trip niya lang. But upon reading yung Hebrews 11, makikita natin na, no, we do not suffer alone. In fact, lahat ng mananampalataya all throughout the ages ay nag-suffer. So, wag mong sasabihin na yung nararanasan mo ay ikaw lang yung nakakaranas. May mga nauna na. At may mga kasabayan tayo. At panghuli, na yung temptation na yung panandaliang kalayawan ng kasalanan dito sa mundong ito kaysa kaligayahan na matatagpuan kay Kristo. So ito yung dahilan kung bakit marami ang tumalikod. Mas pinili nila yung kagandahan dito sa mundong ito, yung buhay dito, at mas gusto nilang iligtas yung sarili nila sa pag-uusig dahil hindi nila nakita na worth it yung makakamtan nila kasama si Kristo. So sa tekstong ipapangaral ko ay naway makita natin na kung paanong yung pananampalataya ng mga taong tatalakay natin ay sinubok at nagtagumpay for us na manatiling matatag sa pananampalataya. So let's start sa verse 23. So nag-umpisa yung passage sa hindi kilala, heroes of faith. Sino dito ang nakakakilala sa mga magulang ni Moses? Pero in-include ng author ng Hebrews ito. So kung titingnan natin yung istorya ng mga magulang ni Moses, ay makikita natin sa Exodus 2:1 at Exodus 6:20 na yung mga pangalan ng magulang ni Moses ay sina Amram and Jochebed. Sila ay mula sa lahi ng mga Levita at may dalawa pa silang anak, sina Aaron and Miriam. So si Amram and Jochebed. So yung love story ng mag-asawang ito ay nangyari sa madilim na kasaysayan kung saan ipinag-utos ng hari ng Ehipto na patayin lahat ng sanggol na Israelita at itira lang yung mga babae. So sa pamamagitan ng mga kumadrona, inutusan, na pagka lalaki ay, sabihin nyo ay namatay yung lalaki. Pero yung planong ito ay hindi nagtagumpay dahil may takot sa Diyos yung mga kumadrona, kaya may plan B yung hari ng Ehipto. So, ipaanod sa Nile River yung mga lalaki. Para, sabi sa ng mga komite, para kainin daw ng mga crocodile, yung mga sanggol. Pero sinabi dito ng author ng Hebrews na dahil sa pananampalataya ay hindi natakot
na sumuway yung mag-asawa sa utos ng hari. Ano ba yung consequence pagka sinuway mo ang utos ng hari? Pwede ba hindi kayo kakain ng isang araw? Hindi ganon, no? Pwede silang mamatay o ipapatay o patayin. And ano yung dahilan kung bakit nagawa nilang suwayin yung utos ng hari? Sabi diyan sa teksto ay yung rason ay nakita nila na maganda ang sanggol. Pero may question na, teka, pananampalataya ba yun? Kasi maganda yung sanggol. Tapos parang sa panahon natin, pagka di ba, may mga ultrasound na nakikita kung maganda yung sanggol, pagka may depekto yung sanggol, na ganito yung mangyayari sa anak nyo, pwede siya pwede siya maging special child. So, tutuloy pa ba natin yung pagbubuntis niya? Tutuloy niyo po ba? Or ipapalaglag niyo? Ano yung pinagkaiba nung magulang ni Moses doon sa mga magulang na nagpalaglag dahil hindi nila nakita na magiging maganda anak nila? Pero wait, no? Hindi tayo dapat na mag-jump into the conclusion na ayun nung interpretation ng passage dahil hindi faith yung ganong action. So kaya kailangan natin yung ibang mga passages para makita natin yung sagot. No? Bakit nagawa nila yon? So magandang sanggol si Moses, no question. Pero sabi sa Acts 7:20, sa speech ni Stephen, ay sinabi doon na at this time Moses was born and he was beautiful in God's sight. Pero kung babasahin ninyo yung translation ng NIV sa Hebrews 11:23, sinabi doon ay, by faith, Moses' parents hid him for 3 months after he was born because they saw he was no ordinary child. So sabi sa mga commentators, particularly si Josephus, ay meron daw mga tradition na nakita ng mga magulang ni Moses dahil sa prophecy sa magulang niya na itong anak nila ay gagamitin mightily ng Diyos. Pero of course, yan ay extra biblical. Pero mas tingnan natin sa Acts 7:20 kung saan direct na sinabi doon na he was beautiful in God's sight. Ibig sabihin, itong batang ito ay beautiful in God's sight. Ibig sabihin ay gagamitin ito ng Diyos, itong batang ito, para sa redemption na mangyayari sa Egypt. At dahil doon, hindi natin alam kung yun exactly yung nakita ng mga magulang ni Moses, pero we assume na by faith ay nagawa nilang sawayin ng utos ng hari because of God's special revelation to them. Then we can safely conclude na dahil sa pananampalataya ay nagawa nilang suwayin ng utos ng hari para hindi mamatay si baby cute Moses. And si Moses ay naging tanyag sa pananampalataya dahil sa pananampalataya ng kanyang mga magulang. So naging mananampalataya si Moses dahil sa katapangan ng pananampalataya ng kanyang mga magulang. No? So kahit sa gitna ng malagim na dilim nung time na iyon, ng mga pinagdadaanan ng Israelitas sa Egypt, ay hindi sila natakot kung ano yung pwedeng mangyari sa kanila. And sa mga magulang na naririto, kasama ako, so tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng isang authority. God-given authority and responsibility na hindi lang i-sustain yung anak natin physically, kundi ay mahubog sila spiritually. Dahil we know na pagkapanganak ni Moses, yung formation years niya ay nasa magulang niya siya. Dahil hindi pa naman siya binigay kaagad sa anak ng prinsesa. So think of it. Yung dakilang pagliligtas ng Diyos sa mga Israelita sa Egypto ay nagpaumpisa dahil sa matapang na pananampalataya ng mga magulang niya. And nawa ay hindi tayo ma-paralyze
To the point na we neglect our duty na ipasa yung pananampalataya sa mga anak natin. So if you want to help yung next generation ng mga mananampalataya, kahit na wala ka na dito, then disciple your children. Paglaban mo sila sa pananampalataya. No, kahit na mahirap, kahit na pwede kang mabuli ng mga kapwa magulang sa secular, kaya bilib ako sa mga nag-homeschool dito, no? To counter culture yung mga false ideologies and beliefs para mapangalagaan yung mga anak nila. If we are not discipling our children, then para nating binibigay yung mga anak natin kay Pharaoh spiritually. Now, fighting the good fight of faith includes praying for our children, includes teaching our children, hoping and praying to God na isusustain sila ng Diyos at magkakaroon ng impact sa next generation. And sa mga anak na naririto, at lahat naman tayo ay anak, so malaki ang parte ng mga magulang mo kaya ka naririto sa iglesyang ito. So kung hindi man ng mga magulang mo yung dahilan, meron ka pa rin spiritual parents na nagdala sa iyo para makilala ang Diyos. So let's thank God for them na sa mga matapang na pananampalataya ng mga magulang. Kaya tayo ay naririto ngayon. So salamat po sa Diyos sa inyo. At ngayon ay dumako tayo sa pangalawang tao na ginamit ng Hebrews para encourage yung mga mananampalataya na sinusulatan niya. The faith of Moses. So, mahaba yung section ni Moses dyan, 24 to 29. Hindi ko nababasahin. Pero dito, nag-fast forward yung author. Sa 24 ay interested siya doon sa decision making ni Moses nung binata na siya. At makikita natin yung tagpong ito sa Exodus 2, 11 to 15, kung paanong dinalaw niya yung kanyang mga kababayan at kung paanong nakita niya yung paghihirap ng kanyang mga kababayan sa kamay ng mga Ehipsyo. Kaya nung nakita niya na inaalipusta yung mga kababayan niya, so, saan nakuha ni Moses yung conviction na yun? So, nakita natin na naipasa sa kanya yung faith ng mga magulang niya. Kaya dahil doon ay pinatay niya yung Ehipsyo na umaalipusta sa kababayan niya. So, nung pinatay niya, hindi na St. Peter Diniretso na sa buhangin, libing na kaagad. At pagkatapos noon ay, pagkalipas ng ilang araw, ay may nakita siya ng mga Ehipsyo na nag-aaway. Bakit kayo nag-aaway? Magkababayan kayo. No? So, isa lang yung Diyos natin. So, and so on and so on. Bakit? Ikaw ba yung namin? No? Gagawin mo rin ba yung ginawa mo sa amin? Ginawa mo sa Ehipsyo? Gagawin mo rin ba sa amin yon? So, may nakita nung ginawa niyang pagpatay sa Ehipsyo at nalaman nung Pharaoh yung ginawa niya dahil gusto niyang maka-identify sa tao, sa bayan niya. Ayaw niyang maging Egyptian citizen for life. Kaya niya nagawa yon. Pero dahil akala niya ma-appreciate ng mga kababayan niya yung ginawa niya, hindi pala. So, nagdelikado pa yung buhay niya. So, tumakbo siya sa Midian, papalayo sa Pharaoh. Kung babasahin natin yung Exodus 2, hindi na natin i-detail yan dahil sinermon series na ni Pastor yan, ay nakita natin na walang motivation si Moses sa Exodus 2:11 to 15. Pero sinabi ng author ng Hebrews na nagawa niya iyon dahil sabi doon, tumanggi si Moses na dahil sa pananampalataya niya, tumanggi si Moses nang siya mayroon ng sapat na gulang na tawagin siyang anak ng prinsesa ng hari. So, yung act ni Moses na iyon, pagpatay, pagtatanggol sa kanyang kababayan ay act of faith. And
So I'm not saying na pwedeng pumatay alang-alang sa kapatid sa Panginoon. Sabi lang ng author ng Hebrews na mas concerned siya doon sa identification niya with God and with God's people. Pero teka nga, ano ba yung privilege ni Moses bago yung life-changing decision niya? So si Moses lang naman ay sinabi sa passage niya, son of the daughter of Pharaoh. So siguro kung mas magandang title sa panahon natin na The Desert Prince. O kaya the Prince of Egypt. Pero itong title na ito ay possibly ay exclusive title niya and royal title niya. So ibig sabihin si Moses ay mataas yung katatayuan niya sa Egypt dahil siya ay anak ng prinsesa, adopted son. At may access din siya sa kayamanan ng Egypt. May power siya. So, pwede rin siyang magkaroon ng maraming babae, pera. And yung education niya sa Egypt ay, siyempre, pagka anak ka ng isang mataas na political figure, ay ibibigay sa iyo yung highest possible education. So, sabi, nasa kanya na ang lahat. Kung titingnan nyo. So, kung titingnan natin yung katatayuan ni Moses, baka sabihin ninyo na ayoko na pala maging anak ng kontraktor. Gusto ko na maging anak ng prinsesa. Dahil dun sa kalalagayan ni Moses. Pero kung titingnan natin in worldly standard yung katatayuan ni Moses, nasa kanya na lahat. Pero bakit tinalikuran ni Moses lahat ng pribilehiyong iyon? Bakit? Pwede sabihin ng mga tao na, Moses, nasa kama ka na. Humiga ka ba sa banig? Nasira-sira. And sabi doon sa passage, itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesiyas kaysa ang kayamanan ng Ehipto. Sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Sabi sa ESV, choosing rather to be mistreated with the people of God than to enjoy the fleeting pleasures of sin. He considered the reproach of Christ greater wealth than the treasures of Egypt, for he was looking to the reward. So, parang nagkaroon ng accounting si Moses. No? So kung ito yung katatayuan ko ngayon, so tinitimbang niya. So lahat ng kayamanan, pagpatong-patungin mo dito, sa scale na ito, at yung kayamanan na matatagpuan sa piling ni Kristo, it outweighs them all. So, wise decision yung ginawa ni Moses. Maaaring sa iba ay foolishness iyon, sa mga mata ng maraming Egyptian na inaay yung ganoong position ni Moses. Pero for Moses, ito ay basura. And naka-inline siya doon sa faith na sinasabi ni Paul o yung substance ng faith ni Paul sa Philippians 3:8. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing word of knowing Christ Jesus, my Lord. For his sake, I have suffered the loss for all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ. So if I may ask you a question sa umagang ito, do you see Christ as the greater, or not just greater, but infinitely greater wealth than the fleeting pleasures of sin? Kasi ipapangako ng kasalanan sa atin na ito yung enjoyment na mag-enjoy ka talaga. Pero sabi ng Bible, fleeting. Ibig sabihin, usok lang. Hindi pang matagalan. So in terms of quality and quantity, Christ outweighs lahat ng i-offer ng mundong ito sa atin. And if so, handa ka bang
mawala ang lahat-lahat na meron ka, alang-alang sa pagsunod sa Diyos? So, we consider Paul, we consider Moses, dun sa expression ng faith nila. Then may God grant us grace na makayanan, no? Yung ganoon na decision sa hinaharap, near future. And ang maganda dito ay if we consider yung redemptive context ng passage, ay wala pa si Christ nung time na ito, pero he is considering yung si Christ. So in what sense na nagsasuffer siya for Christ? So merong promises sa kanila, mga Israelita nung time nila, na merong darating na tagapagligtas. So kung yung pananampalataya nila ay nagpo-point doon kay Kristo, and then walang pagkakaiba pala yung pananampalataya nila sa substance ng pananampalataya natin. They look to Christ. And we look to Christ. And yung paghihirap nila, and yung paghihirap natin, sabi ni Paul, ay fellowship of suffering. So kaya meron tayong fellowship of suffering sa mga nauna sa atin sa pananampalataya. And verse 27, by faith, Moses fled, not fearing the anger of the king. So dito ay maraming pagkakahati-hati ang mga Bible scholars. Dahil anong escape ni Moses yung pinapatungkulan? Yung unang escape niya, nung pinatay niya yung Egyptian, o yung pangalawang escape niya, nakasama niya yung mga Israelita. So, kung yung unang escape niya, yung pinapatungkulan dito, ay sabi ng mga Bible scholar ay hindi pwede kasi sa Exodus 2:11 o 2:14 to 15 ay takot na takot siya eh. Hindi nga faith yung pinakita niya. Dahil gusto niyang iligtas yung buhay niya dahil papatayin siya ng King of Egypt. Kaya mas pinaboran ng ilang mga scholar yung faith niya na ginagamit na siya ng Diyos na i-redeem, iligtas yung mga Israelites, kasama sina Moses, Aaron, and lahat, no, para sa promised land, pupunta sila ng promised land. Well, kung ano man yung interpretation nyo, o interpretation na mapalagay kayo, kung yung unang interpretation ng tama, and then sinasabi sa atin ng author ng Hebrews, na pwede na magkaroon ka ng tunay na pananampalataya, and at the same time, merong presence of fear. So it's still genuine faith, yung faith na napossess mo, kahit na merong fear. So faith and fear can coincide. A weak faith and a genuine faith is still a true faith. And kung yung second escape ni Moses, yung pinapatungkulan dito, and then we can say with confidence na pagka meron kang pananampalataya sa Diyos, kahit na sinong tao yung banggain mo, hari, ay hindi ka matatakot dahil you know that God is on your side. And dito magkakaroon ng reality na we must fear God rather than men. And if God is for us, who can be against us? So, dalhin mo man lahat sa akin ng mga makapangyarihang tao sa mundong ito, King of Egypt, King of Persia, King of US, or kung sino man, o kung wala man, and then, so be it. No? God is on my side. And mostly sa atin ay wala namang mga malalaking taong mahabol sa atin. Unless na lang kung nagli-lead kayo ng rally. Pero, ina-address pa rin tayo ng passage ito na kung may slight fear ka sa mga tao na may impluwensya sa buhay mo, for example, sa trabaho nyo, kung natatakot ka na express ang faith mo dahil baka mawalan ka ng promotion, ma-demote ka, or magkaroon ng social isolation, or sa mga estudyante na mabuli ka dahil sa faith mo, and then, I rather compromise than
to uphold my faith or to show my faith, then alalahanin mo, si Moses ay na-outcast just by showing his faith. No? Consider yung experience ni Moses. And tumungo naman tayo sa pagpapakita ng pananampalataya ni Moses kasama yung mga Israelites. So, move on na tayo kay Moses personally. Dito sa verse 28 ay kasama na yung mga Israelites. Sa verse 28, so dahil sa pananampalataya, itinatag niya ang Paskwa at inutos sa mga Israelita na pahiran ang dugo ang pintuan ng kanilang mga bahay upang huwag patayin ng anghel na mamuksa ang kanilang mga panganay. So makikita natin ito sa Exodus 12. Ito yung huling salot na gagawin ng Diyos sa Egypt para sila ay talagang ma-liberate na sa pagkakaalipin. At yung instruction sa kanila, bago mangyari yon, kailangan nilang kumitil ng hayop, maghanap ng hayop na walang bahay dungis, instruction kung paano nila kakainin, yung dugo ay ipapahid sa hamban ng kanilang bahay. So, ang punto ng tekstong ito ay naniwala at sumunod sila sa Diyos. Sabi ni Raymond Brown sa kanyang commentary ay, the instructions were strange. So, kakaiba. The demand, costly. So, mahal yung hayop na ganon. And the ritual, unprecedented. So, wala pang ganoong pag-uutos na naitala, at least sa mga Israelita. So, but they did precisely as they were told. In simple faith, they kept the Passover. They relied on the God who had spoken to them through His servant. So dahil nagtiwala sila, so naligtas sila sa paghatol ng anghel. And this is a perfect picture ng gospel sa tagpong ito. So even though shadow ito, typology, no, yung shadow of things to come, na magkakaroon ng fulfillment and reality kay Christ, so sumunod sila. Na nagtiwala sila doon sa pinatay na hayop, nagtiwala sila na gagawin ng Diyos yung pangako niya na pagliligtas. And same for us. How about us? Nagtitiwala ka ba sa dugo ni Kristo na tumagas sa krus ng Kalbaryo? Nagtitiwala ka ba na inako niya ang parusang nararapat na para sa iyo upang hindi ka na mamamatay at mahatulan? Nagtitiwala ka ba doon sa kamatayan niya upang ikaw ay maituring na matuwid? Siya ay namatay. So kung hindi pa ay inaanyayahan kita ngayon na humingi ng saklolo sa Diyos, magsisi sa iyong mga kasalanan at magtiwala sa nakapagliligtas na sakripisyo niya para sa mga makasalanan. Yun ang faith na nakapagliligtas. And as we move on, sa verse 29, dahil sa pananampalataya, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula na parang lumakad sa tuyong lupa, samantalang nalunod naman ang mga Ehipsyo nang ang mga ito'y tumawid. So makikita natin ito sa Exodus 14. So pagkatapos ng huling salot, ay pinalayas na ni Pharaoh. So, sige na nga, umalis na kayo. No, dalhin nyo na lahat. Para hindi na mangyari sa amin pa. So, grabe na yung nangyayari sa amin. No? So, pinaalis. Pero, dinala yung mga Israelita, dinala ng Diyos sa malapit sa Red Sea. And, hindi magandang pwesto yon dahil corner yon eh. Parang dead end. At sabi ng hari ng Ehipto, teka nga, bakit ba natin pinalayas yung mga yon? So, sino na yung mga gagawa ng mga, So, halika't tugisin ulit natin sila. So, nagbago yung isip na pinadala niya yung mga kawan niya
mga general para tugisin ulit, para pabalikin. So, makikita natin sa story na hindi naman pananampalataya yung pinakita ng mga Israelita sa tagpong ito. Moses, kung walang libingan sa Ehipto, bakit yun lang pala yung rason kaya mo kami dinala dito dahil walang libingan sa Ehipsyo. So mas mabuti pa sanang hindi na tayo lumabas. So, how ironic na itong author ng Hebrews ay kinukomment sila doon sa pagtawid nila, and yet, makikita natin sa story yung kawalan nila ng pananampalataya. So, paano yun? So, I believe na yung author ng Hebrews ay concerned doon sa pagtawid nila despite doon sa pagrereklamo nila. So, in-account pa rin yun na act of faith kahit na punong-puno ng unbelief before that act of faith. And kung babasahin natin yung story ay madali nating ma-identify yung sarili natin na si Moses doon sa story na may gagawin ng Diyos, magtiwala lang tayo sa Kanya. So ako yun si Moses. No? Pero in reality, we are so much like yung mga Israelita na nangangatog sa takot at hindi alam yung gagawin. No? Dahil alam nila na nanganganib yung buhay nila. Pero dahil umakto sila, and then, imagine, yung mga sinusulatan ng author ng Hebrews, takot na takot sila dahil tinutugos sila ng mga rulers and authority na malapit na tumalikod, na nagdududa na. Pero nagpapatuloy. And paano nakaka-identify talaga sila sa experience ng mga Israelita, no? Kahit na napakaraming presence of doubt, fear, just move on. Magtiwala ka sa Diyos. And ayun ang ginawa ng author ng Hebrews. Kinommend nila yung faith nila. At ang nangyari, yung salvation ay nakamtan nila, and yung kaparusahan ng mga kaaway nila ay nandun din. So salvation belongs to the Lord and judgment belongs to the Lord. So salvation through judgment yung nangyari. And same with us, same with you. Are you disappointed sa paglakad sa pananampalataya mo? And yes, nakaka-disappoint talaga dahil lalo kung paulit-ulit kang nagkakasala, paulit-ulit kang natatakot, nakikita mo na walang improvement sa faith mo, na parang instead na moving forward, parang may pilgrim's regress na nangyayari, Lord. So, even yung circumstances na nangyayari ay mahirap, God delights to glorify Himself in those difficult and seemingly hopeless situation. So hindi ako magpapa-response song ng God will make a way. Pero ipinakita niya sa krus ng Kalbaryo kung paanong iniligtas niya tayo sa kasalanan, seemingly hopeless situation, sa kamatayan at sa kapangyarihan ng dyablo. So doon sa cross, nasolusyonan yung seemingly hopeless situation dahil sa Diyos na mabiyaya at tapat kong humatol. Ngayon, naiiwan na natin yung Book of Exodus. At talagang kung ay 4 sermons itong passage ito, pero inaano na natin. So pumunta naman tayo sa Joshua. So, I believe ay familiar naman kayo sa story of God. So, the faith of Joshua, the Israelites, and our faith. Sa verse 30, sinabi doon, dahil sa pananampalataya ng mga Israelita, gumuho ang pader ng Jericho matapos silang maglakad sa palibot nito ng 7 araw. So makikita natin yung story na iyan sa Joshua 6, verses 2 to 5, kung paano kailangan nilang sundin ang pinag-uutos ng Diyos bago gumuho yung mga pader ng Jericho. So although walang nabanggit na Joshua dyan sa passage ay
We know na si Joshua yung leader ng Israel at that time. So yung instruction sa kanila ng Diyos, nung first 6 days ay isang beses ay umikot kayo sa palibot ng Jericho. Magmarcha kayo. Jericho March. At doon ay sa unahan ay nandoon yung mga pari, nandoon yung Ark of the Covenant at may trompeta na isungay. At pagkatapos ay sa ikapitong araw ay mag-full blown kayo. 7 beses kayong umikot. Pagkatapos ay mag-ingay kayo, tunog niyo yung trompeta, then sumigaw kayo. No? So, yun ang instruction sa kanila. Now imagine, kung ikaw ay isang sundalo na sasabak sa gyera, alam mo na ang kailangan ay, para mapabagsak yung mighty fortress na yan, ay kailangan ng malalakas na sandatang pandigma. Kailangan nila ng malalaking troso na patusok para sa siege. O yung mga malalaking bato para mawasak yung pader. O matataas na ladder para makasalisi yung mga magagaling sumalisi. Mga akyat bahay, akyat pader. Pero, normally, yun nung military tactics. Tama? Pero imagine niyo, bakit ganito yung gagawin namin? Imagine niyo yung pangungutya na possible na na-receive nila sa mga taga-Jericho at sa mga karatig na bayan. Tingnan niyo yung ginagawa ng mga Israelita, oh. So kahit na 1,000,000 beses silang umikot dyan, kahit na isang pader ay walang guguho dyan. So anong foolishness yung ginagawa nila dahil lang doon sa pagsunod nila doon sa Diyos? So napaka-imposible na gumuho yung pader. Pero nagtitiwala sila sa Yahweh na yon. So sabi ni Dennis Johnson, Jericho was a formidable fortress, securely sealed against siege. Such bizarre military strategy, no battering ram to shattering gates, no ladder to scale walls, must have seemed unlikely to breach Jericho's stout battlements. So ano yung pinupunto ng author ng Hebrews dito? Bakit niya binanggit yung experience ng mga Israelita during Joshua's time? Na ang Diyos ay nalulugod kapag tayo ay sumusunod sa Kanya ng may pananampalataya sa Kanyang mga salita at mga pangako, kahit na magmukhang mangmang tayo sa iba o sa nakararami o sa paligid natin. We know the ending of the story. Kung paanong gumuho yung wall of Jericho. At kung paanong sinamahan sila ng Diyos at pinagtagumpay sa laban nila. Hindi dahil matalino sila, hindi dahil malalakas yung military nila, nasa dulo nga. Hindi dahil hindi nagpa-fluctuate yung pananampalataya nila. Baka ngayong iba ay in doubt pa doon. Pero dahil nagtiwala sila doon sa pangako ng Diyos at sa katapatan niya, natutuparin niya yung kanyang sinabi. And yung mga Christians ng time ng Hebrews ay they in-account sila as foolishness in this world. And we are fools for Christ's sake, sabi ni Apostle Paul. Tayo ay mga mangmang sa paningin ng mundo. And how about you? We know the gospel is foolishness sa mga unbelieving world. We know that the word of Christ is foolishness. Dahil sasabihin na ba, hindi ako yayaman dyan. No? Makakain ko ba yung papel na yan? No? Hindi gaganda yung buhay ko dyan. No? It's foolishness sa kanila. But can you proudly say na whether they count it as foolish, it is our wisdom. Christ our wisdom. The gospel is the wisdom of God unto salvation. Can we confidently say na let the world
despise and forsake me and mock me, for they mock and rejected my Savior too. Are you prepared? I repeat it again. No? It is foolishness to the wise of this world, but it is life and wisdom for us. And dumako naman tayo sa kaisa-isang babae na binanggit sa passage natin. Si Rahab na isang patotot. So prostitute. So sabi doon sa verse 31, dahil sa pananampalataya, 31, dahil sa pananampalataya, si Rahab, ang babaeng nagbebenta ng aliw, ay hindi napahamak na kasama ng mga ayaw sumunod sa Diyos, sapagkat malugod niyang pinatuloy ang mga espiyang Israelita. So makikita natin yung background ng story sa Joshua 2, 8-13, kung paanong itinago niya yung mga Israelitang espiya doon sa Joshua 6, at kung paano nga hindi siya napahamak kasama ng bayan niyang Jericho. So ano yung point? Bakit si Rahab na isang pagano, na isang patotot, ay isinama ng author sa pag-encourage sa mga sinusulatan niya and sa atin? So makikita natin sa story ni Rahab kung paanong yung faith natin ay risky and costly. So the moment na pumanig si Rahab sa bayan ni Yahweh, the moment na nag-confess siya ng pananampalataya niya sa Diyos, at the moment na willing siya na i-identify yung sarili niya sa Diyos ng Israel, sa bayan ng Diyos, it's the moment na pwede siyang mamatay. Kasi hinahanap kung sino yung taksil, traidor na nagtago ng mga espiya. So kung siya yon, patay ka. Patay kang babae ka. Pero dahil sa katapangan niya ay tila hindi alintana yung pwedeng mangyari sa kanya. Dahil alam niya na kung pumanig siya sa Jericho, mapapahamak siya. Dahil binigay na ng Diyos yung Jericho sa mga Israelita, no? Dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Binigay na. So mamili ka na lang kung ang pupugot ng ulo mo ay isang Israelita o possible na isang taga-Jericho. Pero dahil sa pananampalataya niya ay itong tunay na Diyos na ito yung paglilingkuran ko, ito yung magiging buhay ko siya. Dahil alam ko na ito yung totoong Diyos. The moment na kinonfess niya na the God of Israel is the God of heaven and the earth, so nire-reject niya yung Diyos ng Jericho na pang Jericho lang. And we admire yung faith ni Rahab sa sitwasyong ito. And makakaya lamang natin na may alay yung buhay natin para kay Kristo kung pinaniniwalaan natin na Jesus Christ is better than life. No, are you counting the cost of following Christ? The moment na nagtiwala ka sa Diyos, are you counting the cost na ito yung pwedeng mawala sa iyo? Kasi kung nadala ka lang sa crowd, kung talagang wala kang personal na pagkakilala sa Diyos and commitment, then hindi mo magagawa yung ginawa ni Rahab na pananampalataya. And we will say, take everything that I have as long as I have Christ. I have everything. So may God give us spiritual eyesight kung saan mas makikita at maunawa natin na si Kristo ay higit sa lahat-lahat. And before I end the sermon, bibigay ako ng ilang mga practical implication sa pag-aaral natin so far sa Hebrews 11. So number 1, let us look to the saints of old as examples
without idolizing them. So I believe sa amin sa CPT ay aware kami sa Be Like sermon. Tinuturo ni Pastor dahil hindi naman sila yung bida sa story, kundi ang Diyos. Pero there is a good Be Like sermon kung saan na-exalt yung kaluwalhatian ng Diyos. At the good place to start ay yung Hebrews 11. So pwede natin silang tularan kung paano nila ipinamuhay ng may pagtsatsaga ang pananampalataya. Ito yung ginagawa natin all throughout Hebrews 11. No? Sila ay merong magkakaibang pagsubok na kinakaharap, pero may iisang Diyos na pinagtitiwalaan. Iba-iba ng sirkumstansya at makikita natin yung iba't ibang character and faith expression dun sa story nila. So by studying their character and life, makakakuha tayo ng wisdom kung paano dapat isabuhay ang pananampalataya natin, and at the same time, ay hindi natin i-idolize yung mga nauna sa atin. Dahil tulad nila ng mga nauna sa atin, ng mga mananampalataya, sila din ay nangihina. Nakita natin yan sa story. Sila din ay nagsasuffer ng unbelief. Just take a look sa example ni Abraham, na I believe ay sinermon ni Pastor Marlon. Kung paanong nagsinungaling din siya dahil sa unbelief. Gumawa din siya ng paraan na hindi pinag-utos ng Diyos nung buntisin niya si Hagar. Nakita natin yung kawalan ng pananampalataya ni Moses sa Meriba na hindi niya sinunod yung pinag-uutos ng Diyos. So, kino-commend natin yung faith nila. At the same time, apparent yung flaws ng faith nila. That's why tinuturo sa atin ang passage na ito na there are no extraordinary man of God. There is only one. But there is a extraordinary and faithful God. There is only a weakness in us na kung wala yung biyaya ng Diyos, tatalikod tayo anytime. So we praise God dahil nakikita natin sa mga buhay ng mananampalatayang ito yung grace, yung exaltation ng grace ng Panginoon. And number 2, we are grateful for the great cloud of witnesses God has given. So napakarami niyang binigay na patotoo sa atin para tayo ay manatili sa track sa dapat nating lakaran. So sa OT, nandyan yung mga forefathers, nandyan yung mga prophets and mga kings. Sa NT, nandyan yung mga apostles, nandyan yung mga band of disciples. Sa church history, nandyan yung mga great fathers natin sa faith. Sila Augustine and Reformation, John Calvin and Martin Luther. So kaya napakaganda na nakikinig tayo ng mga biographical sermon. Kaya I'm grateful sa series na ito. And kung may pagkakataon kayo, magbasa din kayo ng mga biographical na mga books. Meron tayo sa library. Kung papaano, no, in their context, ay nanatili sila na matapat sa pananampalataya nila. Meron dyan sa library. Manghiram lang kay pastor. At sa magandang asawa ko, nandyan na siya yung nagmamanage. Pero kung wala kayong time na magbasa ng mga biographical Christian books, then we have the church. We have a local church. Kaya binigay ng Diyos yung mga faithful elders and deacons para tingnan natin sila kung paano nila isinapamuhay yung pananampalatayang ito. Tingnan natin yung mga ka-church natin na wala na dito. Consider yung life
ni Kuya Vener or kung may mga kilala pa kayo na nagtapos ng maayos, no? They finished their course with joy sa pananampalataya. And then by considering the outcome of their faith, no, mapapalakas tayo sa pananampalatayang ito. So you don't need to travel across the US, the Europe. Just look around. Napakaraming faithful servant of God, ma-encourage tayo. And wala si Nanay Yoya. So kung tinatamad ka na sa pananampalataya mo, matinang linggo, tingnan mo si Nanay Yoya na hirap, pero nagsisimba tuwing linggo. So yung apoy ng pananampalataya nila ay nakakahawa kahit matagal nang patay yung iilan at yung mga nabubuhay pa ay naipapasa sa atin, no? Na pag-aalab tayo sa pananampalatayang ito. And number 3, pray that God will make you a living testimony to others. So kung paanong dinidisciple natin ang iba sa pamamagitan ng ating mga bibig sa pagtuturo, we also disciple others by modeling through our action. So whether you are aware or not, no, whether nakikita mo or hindi na yung influence mo sa iba ay apparent or hindi, may influence mo yung iba by your action. Hindi mo man ito alam o alam mo. So kung isinasapumuhay mo o hindi yung pananampalataya, no, it affects, no, the people, no, around you. Kaya ang question ay, it's either you are a good testimony or bad ones. Can you ask yourself for a while, am I a good testimony sa mga anak ko, sa mga ka-church ko, sa mga kapatid ko, sa mga kapitbahay ko? Nakikita ba nila si Kristo sa buhay ko? And kung nakikita nila, na-encourage ba sila or nadi-discourage? So isipin mo ito, no? Para magkaroon ka ng living legacy at impact sa susunod na generation, ay consider yung outcome ng faith mo. So may mga nakatingin sa atin whether we are aware or not. So kaya sa mundong ibabaw na ito, kung wala na tayo, ano yung maaalala nila sa atin? Although yung inspired yung author ng Hebrews nung sinulat niya ito, pero yung mga future generation ay masasabi kaya nila sa mga dinidisciple nila na by faith, itong si brother na ganito ay nanatili kahit na stage 4 yung cancer ay masaya siya. By faith, ang ating mga pastor kahit na sa dinami-dami ng mga naninira sa kanila ay nagpatuloy sa pananampalataya. So, can they honestly and faithfully say to the other generation na i-disciple nila na itong taong ito, natunghayan ko kung paano niya isinapamuhay yung pananampalataya. So, wag mong i-underestimate yung pagpapagal mo ngayon because you are making an eternal impact sa mga susunod na generation na nakakita sa atin. And maganda yung song na sa Find Us Faithful and Let This Be Our Prayer. Sabi doon na, "Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. And may the footprints that we leave lead them to believe. And the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful." And we know, magiging faithful lang tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Pray to God na maging faithful tayo. Not just considering our own salvation, but yung
eternal welfare din ng mga susunod sa atin. And lastly, sa mga naririto na wala pa kay Kristo, marahil na parito ka dahil in-invite ka or napag-isipan mo lang pumunta dahil sa pag-aakalang magkakaroon ka ng magandang buhay sa mundong ito. O kaya para mas pagpalain ka ng Diyos o alisin yung mga paghihirap, mga sakit o karamdaman sa buhay mo. So, totoo naman na pinangako ng Diyos ang lahat ng yan sa kanyang muling pagbabalik. Pero hindi pinangako yan ng Diyos dito sa mundong ito hanggat hindi pa siya dumarating. So ngayon, kung naririnig mo ang mensaheng ito about Christian life, about Christian faith, siguro ay naisip mo sa sarili mo na ano ba tong iglesia ang pinasukan ko? Hindi ito yung mensahe na gusto kong marinig. Totoo naman, hindi talaga. Dahil ito ay mensahe na hindi man kaakit-akit, pero dapat mong marinig. And may paanyaya ako sa iyo sa oras na ito, na I pray na magkaroon ka ng tunay na pananampalataya sa Diyos. And may aalok ako sa iyo na kayamanan na hindi mawawala sa iyo kahit na mawala ka pa sa mundong ito. Na si Kristo ay bumaba mula sa langit na nagkatawang tao, namuhay ng perpekto, namatay upang pagbayaran ng kasalanan mo at kasalanan ko upang hindi mo na pagbayaran yung mga pagkakasalang ito. Siya ay nabuhay sa ikatlong araw upang ipakita na nawakasan niya ang kasalanan at kamatayan upang ang sino mang sumampalataya sa Kristong ito ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ito ang nais ng Diyos sa iyo sa umagang ito. Natanggapin mo si Kristo, magsisi ka sa iyong mga kasalanan at sumunod sa Kanya kahit mawala pa sa iyo ang lahat. And brothers and sisters, nawa ay ipagpala kayo sa umagang ito na sumunod sa ating Diyos at tayo ay yumuko at manalangin sa ating pagtatapos. Aming Diyos, aming Ama, thank you Lord sa Holy Catholic Church na ibinigay niyo sa amin. Na-witness namin, Lord, yung mga testimony ng aming mga kapatid. Nakita namin, Lord, not their greatness, but your greatness and faithfulness in sustaining them, in preserving them, in glorifying them. Lord, kami ngayon nandito na nasa lupa na pansamantalang naglalakbay lamang. Give us hope. Give us courage, Lord. Help us, Lord, na maituon, Lord, yung paningin namin kay Kristo. Yes, Lord, we imitate their faith as they imitate Christ, the perfect Savior, the perfect sufferer, the perfect Lord na namatay para sa amin. And Lord, salamat po sa umagang ito. At sa inyo po lamang ang lahat ng kapurihan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.